So may nag-comment sa atin about sa motovlogging setup for beginners, si Bossing Jerry Sokia Jr. So lagyan natin dyan, shoutout sa iyo Bossing. So I think pangalawang comment na ata niya to. So gawa natin ng content, mabilis na content, yung motovlogging setup for beginners. And I think budget setup na rin, kasi budget setup lang naman yung sa akin, wala namang komplikado. So tatlong parts yung pag-uusapan natin guys. First is yung camera, and then pangalawa is yung accessories, and then pangatlo is yung editing software. Syempre, most likely dahil nagsisimula nga kayo, and syempre medyo tipid. So tayo din yung nag-edit ng ating mga vlogs. So specifically for motovloggers to, no? Okay, let's start with the camera. Simple lang naman yung camera natin. So meron mas mga tipid, Supremo, SJ Cam. So more likely kung motovlogger ka, ang camera mo is action camera kasi kailangan mong maging stable yung footage mo. So ako ay meron akong dalawang GoPro Hero Black 7. Yes, 7 lang. So nagsimula yung stability ng GoPro is I think GoPro 5. Pero sa bandang 7 ayun yung maganda na talaga yung stability nung video mo, ng video natin. So ito yung isa. Unfortunately, yung una ko nabili ay hindi gumagana yun sa mic. Kaya napilitan akong bumili pa ng isa. So ito yung ginagamit kong camera, front cam, tsaka pag walang nakalagay sa helmet ko. So yung isang camera ko is exclusively for parang mic camera, or sa helmet camera ko lang siya. So ito yung lahat ng camera. And ayan, so medyo gasgas na siya. So GoPro Hero Black. And then ito, papapakita ko sa inyo yung isa kong camera, yung kanyang setup kung paano siya. So GoPro Hero 7 din yung isa na nakalagay sa Ulanzi case. And then meron tayong adapter ng GoPro kasi kailangan ng adapter para makabitan siya ng mic. And then yung mic natin is Boya. So kung mapapansin nyo, yung mic natin minsan ay nagmomono, which is yung kunyari sa headset, sa kaliwa lang or sa kanan lang tumutunog. Medyo naglo-loose na kasi siya, so medyo palitin na din. So bear with me. So kaya like, share, and subscribe na para makaipon tayo ng pambili ng bagong mic, ng mas magandang mic, and siguro wireless mic na din, no? Moving forward yun. So ayan, videohan natin. Ayan, mag-videohan tayo. Ayan yung isa nating mic. So Ulanzi case, yung adapter. Kailangan yung adapter para makabit itong mic. So yung mic, ito yung mic. Yan. So pwede rin naman na wireless. So dito nyo rin siya ikakabit. And then another camera is ito. Kitang-kita nyo na yung ating cellphone, which is Realme 7 Pro ata to. So medyo matagal na rin sa 2021 pa ata to. So medyo palitin na din. So yan yung ating 3 cameras. Dalawang GoPro 7 na black, and then itong cellphone lang natin. So yung black sa GoPro yung parang pinaka high-end niya. Yung pinaka magandang version. Alright. Before pala tayo pumunta sa mga accessories sa camera, pag-usapan muna natin. So while riding, ang ginagamit ko na settings ay 1080p 60 fps kapag sa ride. Even yung front camera natin, unless nagtitipid ako ng battery, gagawin kong 30 fps. So kapag 60 fps kasi, so the more na tumataas yung setting nyo kahit sa ibang camera, the more na mas mabilis madrain yung battery, the more na mas mabiling mapuno yung inyong memory card. So again, 60 fps kapag umaandar, 30 fps kapag yung naglalakad lang ako or handheld ko na yung camera, na naggaganto lang ako. Or kapag minsan kapag dialogue lang or may pinapakita lang ako, 24 fps lang. Naka-on yung stabilization natin lagi. And then sa ISO, minimum ko is 100. Usually nasa 1600 ako sa maximum. Depende sa condition din. And then naka-Pro Tune. So that naka-Pro Tune on kayo. And then yung mics is naka-set siya sa wind. Kasi lalong-lalo na tong camera na ginagamit ko ngayon. So siya yung riding camera ko. So kailangan naka siya sa wind. And then kaya yan, mayroon siyang foam din para mahalaga to guys. So, lalo kung yung sa helmet camera nyo, para ma-cancel out niya yung wind noise.
Yan. So, yun lang naman yung basically settings natin sa ating action camera. Sa ating accessories, basically, yan lang naman. Again, yung camera natin. Tapos, tatlo lang yung battery natin. Yung isa is ginagamit ko ngayon. So, yan. Telesin. So, pero more likely, bala ko mag-north loop sa August. So, baka bumili ako ng dalawa pang ganito na Telesin. And then, ito yung parang generic na GoPro na casing. So, yan. Actually, nasira na siya. Pero, ginagamit ko pa rin naman yan. Yan. And then, yung pang lock natin. Tatlo. And then, ito, nabili ko sa Lazada or sa Shopee. Kung mapapansin nyo, lalo kung naka-follow kayo sa akin sa TikTok, ay yung mga naka-portrait na video natin. Yan. Pwede nyo check yan sa Lazada. Lagay ko na lang dyan yung tawag, nakalimutan ko. Pero more likely, nakaganyan siya. So, lalagay nyo lang yan dito. Ay, hindi, nakaganto yan. Nakaganyan. Something. Ay, hindi, nakaganto pala. Diba yan? Kamali pa. Nakaganyan. So, yan, nakaganyan yan. And then, ito, yung parang kay Boss Reed. Ilaw to. Yan, nilong press ko. Yan. And then, marami siyang kind ng lighting. So, saan siya nilalagay? Dito sa may Ulanzi na lalagyan na natin. Pakita ko sa inyo. Yan siya. Yan. Tapos, may ganito siya. Then, lalagay nyo lang dyan. Meron siyang screw. Niluluwagan lang. Then, ipit nyo lang. Tada! Okay, balik ko dyan. Kakabit ko. Yan. So, para pag nag-video kayo, tada! Ilaw kayo. By the way guys, yung mga camera ko, itong dalawa, tsaka itong camera na ginagamit ko ngayon, parehas yan second hand lang. So, more likely, ito I think, ito yung 15 or 16,000. So, marami siyang kasama. Even yung charger na to, even yung pang waterproof na to, casing, tas tatlong battery ata or dalawang battery. Itong casing na to na normal, tsaka itong light na to. Even yung Ulanzi adapter, tsaka mic, kaya siya naging 15,000. That time 2022 ako nag-start mag-vlog guys. So, itong ginagamit kong camera ngayon, I think 7,000 ko lang siya nabili. Second hand. Pero, ano lang siya, SD card and yung mismong camera lang. So, yan. Para may idea kayo kung ano price. Usually, nasa 7K pa din kung yung camera lang. Yung mga GoPro Hero 7. Pero, pwede rin naman ibang brand lalo kung may budget kayo. Insta360, X3, tapos, yung, nakalimutan ko lang yung tawag dun sa parang GoPro nila na nahihiwa-hiwalay. And then, yung Go 3, maganda rin. Yan. DJI, Insta360, GoPro. Actually, yun yung tatlong isa-suggest ko kung motovlogging lalo Para sa front camera naman guys, ay bumili tayo ng MotoWolf na action camera holder. So, lalagay ko na lang dyan yung picture or yung video para makita nyo. Para may idea din kayo kung saan nyo pwedeng ilagay yung action camera nyo kung may isa pa kayong camera. So, dalawang type yan. Merong side mirror type. Siyempre, hindi naman lahat may handlebar, diba? So, may clamp type, which is yung para sa akin, pang mga manual, nakalabas yung mga ADV, ganun. Nakalabas yung handlebar nila. Yun, yung mga pang clamp type. So, depende sa inyo kung anong preferred nyo. Pero yun, pwede rin na bilhin yung accessories. Para naman sa ating helmet guys, madali lang na maikabit yan. Bili lang kayo ng chin mount. So, yun sa akin ay very generic lang yan. Lazada lang din yan. And may Ulanzi din yan. Mas maganda yung Ulanzi. So, suggest ko sa inyo, kung bibili kayo ng helmet ay wag na yung patulis yung sa may baba. Mas maganda is yung parang round lang para mas malapat yung inyong magiging chin mount. And then, so lalagay lang natin yung ating Ulanzi case and then kabit lang natin yung ating mic. So, yung mic natin ay di-clip-on lang naman. Kiniklip natin yan dun sa may parang wind cancellation niya sa may ibaba nung helmet. Pwede naman siyang mas gawing organized pero ako kasi iniipit ko lang siya dun sa may tali nung chin mount ko. So yan, tapos tayo sa camera and accessories. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga editing softwares. Ngayon, kung cellphone lang ang meron ka, okay lang yun. Sa cellphone din ako nagsimula.
lately lang ako nag-desktop. Ngayon, sasuggestan kita, bossing, ng editing softwares na solid. Ang primary na ginamit ko talaga is, well actually, ilang naman na ginamit ko, InShot. So, yan yung kanyang logo. Yan, lagay ko na lang din dyan. Yung iba ay nag-CapCut na mobile. Meron din tayong KineMaster. Ayun. So, yun yung mga pwede nyo gamitin. And then, syempre, kung gagawa kayo ng thumbnail nyo, ang sasuggest ko is Canva or itong Polish. Polish yung name. So, lagay na lang din natin dyan yung kanilang icons. Para, kung gusto nyo mag-start, meron kayong magagamit na editing software. Ngayon, kung may laptop kayo, kaya namang i-edit doon, I suggest, ang pinaka-basic is CapCut. And then, pangalawa is Premiere Pro, DaVinci, Resolve, yan. Pero ako kasi CapCut lang ginagamit ko dahil hindi naman masyadong komplikado yung vlog natin. Hindi naman masyadong komplikado yung mga ginagawa natin effects. Yan. So, CapCut ang sasuggest ko sa inyo. And free lang. And beginner-friendly siya. Yung desktop version na. So, yan. New project lang. Pakita ko lang saglit yung interface. So, sobrang basic lang. Yan. Media, audio, text. Sobrang, ayan, mag-i-import lang kayo ng video. Pero, kung interesado kayo sa next video na yan kasi masyadong mahabang usapan yan. So, yan sinasuggest ko sa inyo, CapCut. Munti ko na makalimutan, guys. Ito nga pala yung OTG reader natin. So, Type-C siya. And then, USB din. Pero nababago din siya. Yun, Type-B ata to. Yan. So, pwedeng sa malaking SD card, maliit na SD card. So, para saan to? Pang-connect nyo dito. Yan, dyan. Or dito, kunyari may Type-C. Pwede dito. Type-C. So, yun. Para ma-connect and malipat yung files nyo sa laptop or desktop. Kano lang to? 230, 250, to 300 siguro, guys. Sulit. Ayan. I hope may napulot kayong aral or idea sa pagsisimula ng inyong journey. And good luck sa mga aspiring vloggers natin na katulad ko. Yan. So, comment down below kung sino ang mga aspiring motovlogger o nagsimula na din. So, God bless our channels. So, yan. Tapos na tayo sa part na to. And then, sound check naman tayo dun sa motor natin na walang DB killer at silencer. Tingnan natin kung malakas at nakakabingi. Tara!